Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang mga laban ng mga pinili na mula sa iba't ibang kanlungan, at ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Nang lumabas sina Yi Dong-mo at Hansen, nag-umpisa ang kaguluhan sa First God Sanctuary. Ang mga sigaw para kay Yi Dong-mo ay umabot sa sukdulan kumpara sa kay Dollar. Sa entablado, malamig na tiningnan ni Yi Dong-mo si Hansen at sinabi sa isang patag na boses, "Sige, dahil naglakas loob kang pumunta, maghanda ka ng mamatay." Iginuhit ang patalim mula sa kanyang biwang, may nakamamatay na tingin si Yi Dong-mo sa kanyang mukha. Akala mo ba ito ay isang pelikulang kung fu? Hansen ay nagmaktol sa loob-loob. Hindi siya naniniwala na may taong talagang magsasabi ng ganitong dramatikong mga salita sa totoong buhay. Hindi sumagot si Hansen, kundi nagbago ng anyo patungo sa madugong mamamatay tao, hinawakan ang hawakan ng shirikatana at tumakbo patungo kay Yi Dong-mo. Ang dagwang mamamatay tao ay may napakabilis na bilis, at kasing bilis ng isang fighter aircraft sa buong bilis nito. Agad na nasa harap ni Yi Dong-mo si Dollar. Nagtataka ang mga manunood kung nawala na sa katinoan si Dollar nang lapitan si Yi, na pinakamagaling sa malapitan na laban. Halos walang makakaiwas sa kanyang nakamamatay na suntok pagkatapos siyang lapitan. Wow! Siraulo si Dollar. Hindi lang siya lumapit kay Yi Dong-mo, kundi gumagamit pa ng katana. Mas mabuti pang gumamit ka ng sibat para makapanatili ka sa distansya. Isang pagkakamali ni Dollar. Dapat ay may dala siyang pana at palaso. Kahit hindi siya marunong magpana, mas mabuti nang mag-shoot mula sa itaas kaysa lumapit kay Yi Dong-mo. Ang mga tagahanga ni Yi Dong-mo ay labis na nagalak. Ang tanga na ito ay kusang loob na pumasok sa kondanggen ni Yi Dong-mo. Mahirap na hindi siya talunin. Si Yi Dong-mo ay ngumisi at nagbago ng anyo sa isang mutant na unggoy na higit sa 6 na talampakan ang taas at may makapal na buntot, na labis na nagpahusay sa kanyang lakas at bilis. Si Yi Dong-mo ay may isang sagradong dugo na kaluluwa ng halimaw na nagbabago ng anyo, ngunit hindi ito katulad ng anyo ng katawan ng tao. Kung hindi niya magagamit ang kanyang mga kasanayan at sagradong dugo na pang-itsa, ang sagradong dugo na anyong hayop na kaluluwa ay magdudulot ng mas maraming pinsala kaysa kabutihan. Kaunti lamang ang mga nilalang na may anyong malapit sa tao, at mas kakaunti pa ang mukhang tao. Maliban sa banal na dugong kaluluwa ng halimaw na may anyong babae na ipinagkaloob sa pinili, halos wala ng ibang banal na dugong kaluluwa ng halimaw na may anyong tao. Ang Bloody Slayer ni Hansen ay isang mahalagang sacred blood shape-shifting beast soul dahil mayroon itong pares ng mga kamay ng tao na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng iba't ibang uri ng mga teknik. Pinanood ni Yi Dong-mo si Hansen na tumatakbo patungo sa kanya at mas hinigpitin ang kanyang pangigting. Hawak niya ang sagradong dugo na kutsilyo ng pabaligtad at inatake ang katawan niya kay Hansen. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay lalong lumiliit. Lahat ng galaw ni Yi Dong-mo ay nahulog sa mga mata ni Hansen, na naramdaman na bawat pag-uunat at pagliko ng kanyang kalaban ay sumunod sa kanyang inaasahan. Nakikita niya si Yi Dong-mo na parang isang puppet lamang. Sa pagitan ng dalawang mamamatay tao, kung isa ay mas mahusay, mangyayari ang ganito. Alam ni Hansen ang lahat tungkol kay Yi Dong-mo habang hindi man lang alam ni Yi Dong-mo na magaling din si Hansen sa mga palihim na atake. At iyon ang nagpasya sa pagkatalo ni Yi Dong-mo. Hindi mahalaga na ang kanyang bilis at lakas ay parehong mas mataas kaysa kay Hansen. Nang magbanggaan ang dalawa, ang katana na ginintuan ni Hansen ay kumilos at biglang ibinalik sa kaluban nito. Ang mga galaw ng sandata ay kasing lambot ng mga ulap na lumulutang at tubig na dumadaloy. Patuloy silang tumakbo ng halos 30 talampakan sa magkasalungat na direksyon bago sila huminto. Ang kahangahangang katawan ni Hansen ay kasing stable ng isang bundok, habang dahan-daang lumingon si Yi Dong-mo at tumitig sa likod ni Hansen. Binibigyang diin niya ang bawat pantig, anong tawag sa kasanayang iyon. Blade Storm, sagot ni Hansen nang hindi lumilingon. Makikipaglaban ako sa iyo muli. At sa susunod, hindi na ako matatalo, sabi ni Yi Dong-mo at bumaba sa entablado. Sa sandaling bumaba siya, bumagsak siya sa lupa ng may tunog. Dumadaloy ang dugo mula sa isang hiwa sa kanyang dibdib na napakalalim na makikita ang kanyang mga buto. Ang buong unang santuwaryo ng Diyos ay tahimik. Bilyong mga manunood ng laban ay nagbukas ng kanilang mga bibig ngunit walang tunog ang lumabas. Walang makapaniwala na ganito ang magiging resulta. Matatanggap nila ito kung kabaligtaran, pero si Yi Dong-mo na tila walang kapantay na hari ay natalo ni Dollar sa isang iglap na mahirap tanggapin. Huwag nang banggitin pa ang mga tagahanga ni Yi Dong-mo, kahit ang mga tagahanga ni Dollar ay hindi kailanman inisip na mananalo si Dollar sa ganitong paraan. Kahit ang mga optimista ay naniwala na kahit papaano ay kakailanganin pa rin ng Dollar ng malaking pagsisikap para manalo.
Ngunit walang nag-isip na matatalo si Yi Dongmo sa ganitong kahiyahiyang paraan at sa kanyang pinakamalakas na aspeto, malapit na laban. Hiniling ni Hansen ang kanyang ulo at tumingin kay Yi Dongmo na nahihirapang bumangon. Sabi niya ng kalmado, hindi masama. Nakaligtas ka sa isang malubhang atake mula sa akin. Humakbang si Hansen palayo. Hindi masama, hindi masama. Ang pangungusap na ito ay nagpasabog ng isipan ng lahat ng mga manunood. Sa mata ng publiko, ang figure ni Dollar ay biglang naging mas grandioso at maliwanag. Dollar! Sa wakas, naisip ng mga tagahanga ni Dollar kung ano ang nangyari at nagsimula silang sumigaw at tumalon ng tumalon. Nawasak ang katahimikan at ang buong unang santuwaryo ng Diyos ay naging masaya. Lahat ay pinag-uusapan ng kamanghamanghang laban na ito. Ang bilis naman nun. Haha, sa mukha nyo, mga tagahanga ni Yi Dongmo. Hindi lang ang mga tagahanga, kundi pati na rin ang media sa buong alyansa, maliban sa contest center ni Fang Mingquan. Akala nyo mananalo si Yi. Paano ito? Natalo na siya bago pa man makapasok sa top 10. Panipi. Ngayon isipin mo, tiyak na may pananaw si Fang Mingquan. Ang kanyang pagsusuri ay talagang may katuturan. Nabulag lang kami sa performance ni Yi Dongmo at hindi kami nakinig. Si Lin Feng ang may pananaw. Hindi nakapagtataka na siya ang naging runner-up noong nakaraang taon. Alam na niya ito noon pa. Hihi, mukhang sa taong ito ay magiging laban ni na Lin Feng at Dollar. Talagang may utang tayo ng paumanhin kina Fang Mingquan at Dollar. Si Fang Mingquan ay inapi. Hindi masama, haha, ang ganda ng linya. Isang laban na tumagal ng wala pang 10 segundo ang ganap na nagbago sa imahe ni Dollar. Ang ganda ng linya. Sa susunod, kailangan kong subukan ito hindi masama, nakaligtas ka sa isang seryosong hampas mula sa akin. Pinagsisihan ni Tang Shenleo na hindi siya ang nakaisip ng linya.